Yon, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Uy, kamusta kayong lahat? Kamusta kayong lahat? Sana okay po kayo. At meron tayong matinding pag-uusapan. Ito na ang hinihintay natin. Ito na yung hinihintay natin na katotohanan na lumabas. Ito na. Alam ko mga kababayan, hinihintay nyo rin to eh. Grabe talaga to. Dito mo makikita na itong mga tao na to na trumabaho kay Pastor Kibuloy, talaga namang mukhang pera, mga animal, mga hayop, mga tarantado, mga demonyo, mga putang ina nyo. Alam mo, mura talaga to nakakaputang ina talaga to mga buwisit na to Alam nyo kung bakit? Grabe, gagawin talaga ang lahat para sa pera. Pero syempre, masasabi talaga natin na si Pastor Kibuloy walang ginawang masama doon sa witness Wala siyang ginawang masama. Kaya yung mismong puso na nung tumistigo patungkol dito kay Pastor talaga namang nagsalita na. Ito na yun, yes. Talagang kahit bali-baliktarin mo man, yung mabuting tao talaga, ilalabas talagang mabuting tao kahit pasamain nila ng pasamain. Ay dungisan nila ng dungisan, kung walang ginagawa talaga to si Pastor, talaga namang lalabas ang katotohanan, di ba? Palakpakan. Ang lupit. So, umpisahan na kagad natin to. Ito kasi naalala nyo yung testigo dati ni Risa Hontiveros na nakatakip yung muka. Ito na lumantad na. Malalaman natin na talaga namang lahat ng nangyayari at pinapakita o ginagawa ng gobyernong ito o pinapalabas ng gobyernong ito ay puro lang talaga pamumulitika at pagtatrabaho sa mga Duterte. Ganong katindi, ganong kalakas sa mga Duterte na magbabayad sila ng malaki para nga naman kahit papaano madungisan nila yung pagmumuka o yung ginawa ng mga Duterte o yung pangalan ng mga Duterte. Ganyang katindi ang mga yan. Money is not a problem. Ang lupit. Basta magsalita ka ng kontra sa mga Duterte, talaga nga namang magkakapera ka. Alam nyo, ang daling kumita pala ng pera na sa ngayon, no? Sa sa administrasyong to. Biruin mo naman, magsalita ka lang ng pangit o yung kontra sa mga Duterte, magkakapera ka na. Sana all. Dito makikita yung mga tao na walang dignidad, walang sa pera lang talaga. At dito mo makikita kung bakit talaga nila tinrabaho si Pastor. Grabe. Ang lupit. Mga inggit ang mga animal. Eto, bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel para naman masaya tayong lahat. Kasi marami tayong nanonood o marami tayong kababayan na hindi pa nakaka-subscribe muna tayo, ha? Okay lang ba? Okay lang. Pakipindot na. Pindot na. Okay? Pindot na, hindi pa Pindutin mo muna. Tayo magsisimula. At maraming salamat dun sa aking mga subscribers. Yan, palakpakan. Okay, kay ma'am, dun sa ating first, yung una nating tutulungan, si Ma'am Livian ba yun? Intayin mo po yung yung tawag ko o yung chat ko, yung text ko one of these days kasi medyo busy pa po. Pero i-schedule natin yung pagpunta sa inyo, ha? Maraming salamat. See you soon po, madam. Ay, ba't ganun? See you soon po, madam Livian ba yun? Livian, okay? See you soon po. Okay, sige, simulan na natin to. Nakasubscribe na? Subscribe mo na. Okay, sige. Okay, palakpakan. Eto, medyo warningan ko na kayo, medyo malupit tong mga revelasyon na mangyayari na to.
Kaya ihanda nyo yung inyong mga tenga, yung inyong mga isip, yung inyong mga puso na kumalma lang, okay? Pero ako baka hindi ako kumalma dito. Kalma-kalma lang tayo. Basta. Kasi magugulat talaga kayo, sabi ko sa inyo. Ako nga nagulat. Sige. Ano na natin to? Umpisa na natin to. Ito. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Okay? 'Di ba? Unang-una pa lang itong lalaki na to na si alias Rene walang takip yung muka. Kasi nung pinatawag siya dun sa Senate, tinakpan yung muka O for For anong tawag dito? For safety purposes daw. So ito na siya ngayon. Lumalabas siya na walang masasabi natin walang takip ang muka. Kumbaga talagang sinasabi niya yung totoo kasi hindi ka naman magsasabi ng ganyan kung kung halimbawa magtatakip ka ng muka. Hindi ka naman magsasalita ng alangan kung kita yung mukha mo, edi yayariin ka lalo. Ito talaga sinasabi niya. Sige, tuloy natin. At hindi daw siya, ulitin natin ha. At sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness na... Ulitin natin. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Plano kay Pastor Apollo Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Kumbaga meron talaga silang plano kay Pastor. At hindi lang kay Pastor, pati dun sa mga KOJC member o mismo sa KOJC. Grabe. Ako po yung witness kinuhang witness ni Sen. Risa Hontiveros. Kinuhang witness ni Sen. Risa Hontiveros. Eto na. Dubi. Hayop talaga. Biruin mo naman, putyang ina talaga. Sa tingin niya, yung mga naniniwala kay Risa Hontiveros dyan na magaling, mga kupal pala kayo mga kupal kayo. Kasi itong Ali na to, mahilig sa tanim mahilig sa tanim witness. Na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Okay. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Yun na. Pinis. Binayaran siya o lahat ng witness doon sa Senado ginawa lang ni Risa Hontiveros para pabagsakin si Pastor at ang kingdom. Ganon din ang mga Duterte. Kasi para siraan si Pangulong Duterte at ganon din si BP Sara. Grabe, lupit talaga. Nakakawindang yung mga gantong bagay na putya gagawin talaga lahat ng mga animal na to para pabagsakin to mga Duterte. Hindi lang mga Duterte, pati si Pastor. Bakit nga nila papabagsakin si Pastor? Kaalyado ng mga Duterte. At hindi lang si Pastor ang gusto nilang sirain, pati yung Kingdom. Kingdom of Jesus Christ or KOJC. Pati yun gusto nilang sirain. Hindi lang yun. SMNI, pati yung SMNI gusto nilang sirain talaga. Walang hiya. Dito mo masasabi na itong tumatakbo sa utak nitong ni Hontiveros, kademonyuhan talaga
Oh, ngayon, yung mga sinagsasabi na magaling si Risa Hontiveros at nagsasabi na presidentiable yung hayop na yan, yung animal na yan, oh, sige, eto. Oh, eto ang isasampal namin sa inyo, mga buwisit. At kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. O, yun na. Si ate nananakot na. Oh. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Polo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024. Ito ang maganda kasi sa isipin nyo yan, ito ang maganda sa KOJC. Kumbaga, kung gusto mong umalis, kung gusto mong magpaalam, hindi ka nila pipigilan kasi nasa sayo yan Ikaw yan, nasa decision mo yan. Ayun ang maganda. Ganon din sa amin sa pagdating sa SMNI. Hindi kami pinipigilan ng SMNI o ng kung sino man o ng mga board doon o ng mga especially yung namumuno sa SMNI, hindi kami pinipigilan magsalita ng kung ano. Kung ano yung dapat lang namin sabihin, hindi. Sabihin nyo yung gusto nyong sabihin. Hindi namin kayo pipigilan patungkol dyan. Yan ang maganda. Okay sila. Okay sila i-open. Yung gusto mong sabihin, hindi ka namin papakilaman. Ikaw yan. Nasa sayo yan. Basta kami nandito lang. Kung ano yung gusto mo, yun ang masusunod. Kung ano yung gusto mo, hindi na namin papakilaman yan kasi ginagalang ka namin. Ganon din dito kay Sir, kay alias Rene, na umalis nga siya sa Glory Mountain. Sabi niya nga sa KOJC at babalik din naman daw siya. Ngayon, ang galing hindi na natin alam kung ano yung purpose niya o yung gusto niya mangyari kung bakit siya umalis. Pero dito nilalahad niya na talagang member siya noong 2015 pa lang, tapos naging full-time ng 2019, tapos umalis siya ng 2021. Okay? Ayan malinaw. Vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senrisa Hontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, dito nyo makikita na talaga yung mga sinampang kaso kay Pastor puro katarantaduhan. Pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa. Yun na. So, kinontak siya dahil alam na na sa KOJC siya dati siyang KOJC member. So, kinontak siya para maging witness ni Risa Hontiveros. Kapalit ng financial assistance. Okay, kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Okay. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Senrisa upang magpadala ng formal na email. Kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako. O yun na. So malakas, ganito kasi yan parang malakas yung ebidensya o para maging makatotohanan talaga yung binibintang kay Pastor Kibuloy, dapat KOJC member ka, dati kang KOJC member. Na umalis ka doon, pinapalabas nila na umalis ka sa Kingdom o sa KOJC dahil nga inaabuso ka. Para mas maging yung kwento nila is maging
makatotohanan, ganun ang ginawa nila. Kailangan kay OJC member ka, papalabasin nating umalis ka doon dahil inabuso ka at hindi tama ang ginawa sa'yo at bibigyan ka namin ng pera. Ganun ang nangyari. Okay? Tuloy. At lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. Ayun. So, sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom. At Eto masasabi natin to na medyo totoo eh. Hindi na natin sinasabi na lahat ng kwento niya ay totoo dahil hindi pa naman natin to napapatunayan. Pero yung pagdating dun sa sinasabi niyang email, may email ako sa kanila. Dun pa lang, medyo alam na natin na nagsasabi to ng totoo. Kasi nga, pwedeng makita dun sa email kung ano yung mga sinabi niya. Dun pa lang, malalaglag na siya kung nagsisinungaling siya. Diba? Okay, tuloy. Lumabas noong 2021, ilang araw pagkatapos nun, kinontak ako ng isang staff ni Senrisa na si Wala daw siyang sinabing kung kahit ano doon sa email. Sabi niya lang, ako po ay dating sa KOJC na lumabas ako noong 2021. Okay? Yun lang. Wala siyang sinabing patungkol na masama kay Pastor Kibuloy. Okay? Pure na upang Tapos kinontak daw siya sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Okay, yun lang daw. Yun lang daw ang sinabi niya, yung personal experience. Wala siyang sinabing pananakit, sexual abuse, o kung ano-ano mang. Basta masasamang ginawa ng mga KOJC member sa kanya o especially si Pastor Kibuloy. So, ang sinabi niya lang, yung personal experience niya. Okay? Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw. Becama, Chief of Staff daw to ni Hontiveros. Binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. O yun na nga, hayop talaga, no? Biruin mo, yung sinulat niya daw na statement nung una, wala doon yung pananakit o yung masasabi nating yung mga kinakaso kay Pastor. Okay? Ngayon, yung pagbalik daw ng statement sa kanya, yung affidavit, meron na daw nun yung pananakit, na kung ano-ano, yung sinasabi ng kaso kay Pastor Kibuloy, na hindi niya naman daw ginawa. Ito sinasabi niya. Sinasabi niya mismo. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News. Yan. Ayan yung sinasabi. Na-assign daw siya sa SMNA News. Actually, may nagsabi na sa akin ito. Hindi ko na lang sabihin kung sino. Kilala nga daw nila to eh. Kilala daw nila to na hindi nga to sa nandun nga to sa Glory Mountain. 'Di ba? Nasa Glory Mountain daw siya at hindi daw dito sa Makati naka-assign sa SMNA News. Hindi daw siya naka-assign doon. So yung mga binibintang kasi para magtugma yung mga bintang doon sa mga especially doon sa mga tinuturo niya yung mga sinabi niyang pangalan dito na nasa SMNI, kailangan nandun siya mismo sa lugar. I mean, sige, pababawi natin. Para magtugma yung mga bintang doon sa mga member o sa mga SMNI staff na sinasaktan siya, kailangan nandun siya sa SMNI News. Okay, na-gets nyo? Pero ang sabi niya, nandun siya sa nasa Kingdom siya. Ay, nasa Glory Mountain. Doon siya full-time work. Okay? Hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain. Yun. Sinasabi ng statement na nasa SMNI News siya para may anong tawag dito?
para maging makatotohanan yung binibintang doon sa mga member o yung especially doon sa mga staff sa SMNI na sinasaktan nga siya. Pero ang sabi niya, hindi totoo yun dahil nasa Glory Mountain siya. Mula 2019 hanggang 2020. Okay. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto daw yung mga baril na nakuha doon sa hindi ko alam kung saan mismo kung sa Glory Mountain ba, Prayer Mountain o doon mismo sa church nila. Hindi ko sigurado hindi ko matandaan Pero eto yung sinasabi na nasaksihan niya daw na may mga baril doon sa KOJC na galing kay Pangulong Duterte. Duterte na hindi naman totoo. Hindi daw totoo. Wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Okay. Malinaw. Malinaw ha? Pilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Ito. Medyo medyo ang ginawa dito ni medyo matalino yung niya dito diskarte niya. Kasi sila Senator Bongo Senate hearing yun So sila Senator Bongo at saka si Bato nasa Senate hearing, malamang aatin yun talaga. Aatin talaga yun at magtatanong. Ngayon ang ginawa niya daw dito hindi niya na sinama o hindi niya na dinawit yung pangalan ng dalawang senador. Baka mamaya matanong siya. At especially syempre kung sisiraan niya yung mga yun, alam nung mga yun na nagsisinungaling ka. Kaya ang galing din ang ginawa niya doon na hindi niya na dinamay. David, kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero may dagdag pa daw pag dinawit niya yung dalawa. Okay? Hindi ko na sila isinama. Kasi baka umattend sila sa hearing Yun. at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko Yun, sa galing. Senate ay may reward na... Magkano? Yung pag-atin niya daw sa Senate may reward na allowance na 100,000 na ibinigay. Teka lang. Ulitin natin para malinaw Yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Yun. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So, 1 million po lahat. Wow! Grabe, ganito kalaki ang i-offer sa mga maninira kay Pangulong Duterte at kay BP Sara at kay Pastor Kibuloy. 500,000 yung pag-atin niya sa Senate para sa witness, para maging witness kontra kay Pastor Kibuloy. Ngayon, plus 500,000 pa nung dinawit niya si BP Sara at si Pangulong Duterte. Ang lupit, 1 million pesos. Ganito kademonyo itong si Risa Hontiveros. Demonyo talaga. Kayo, sa tingin nyo anghel yan? Hayop na yan? Kasi biruin mo magbabayad sila ng ganyang kalaki para lang siraan yung mga taong tumulong sa bayan o yung mga taong mababait. Ay, hindi naman sa natin sinasabi, sige, wag na mabait. Yung mga taong naglingkod sa mga Pilipino o naglingkod sa bayan, inalala o inisip ang mga Pilipino, ganito nila trabahuhin itong mga Duterte. At ganun din si Pastor. Bakit nga naman kasi dinawit nila si Pastor? Bukod sa si Pastor kaibigan ng mga Duterte. At hindi lang si Pastor ang dinamay, pati yung KOJC dinadamay nila. Bakit nga? Mamaya malalaman natin kung bakit. Binigay sa akin
isang linggo. Cash kaya yon o cheque? Hindi ko alam Kung cash yun, gaano kaya? Kasi hindi pa ako Ay hindi, na pala ako, nakahawak na ako ng 700,000. Pero hinawakan ko lang Nagtatrabaho ako nun sa isang music store. Syempre, bumili sa akin ng sales staff ako So hinahawakan ko parang ganito yata kakapal yung Nakita nyo ba? 700,000. Parang ganyan kakapal. Ganun ka ano kaya pag 1 milyon mga ganito, 1 dangkal? Di ko alam Depende pa yun kung tigpa 500 o tigwa 1,000. Ang malala pag tagi 100 baka nakasahod na sa t-shirt mo. So yan, 1 million daw. 1 million. For ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. Kitang-kita natin, planado talaga, planted lahat nung patungkol doon sa Senate hearing, yung mga tanong ni Risa Hontiveros, planted talaga. Tsaka kitang-kita naman natin yung mga tanungan niya 'Di ba? Tapos ang sasagot ng mga witness yung yung tinuro sa kanila. Biruin mo, nakakondo pa to si Sir. Ganon kalupit. Ganon sila mag-alaga pag ikaw kontra ka sa mga Duterte. Ang tanong ko niya nga dito paano kaya yung mga vlogger na banat ng banat sa mga Duterte, magkano kaya ang binibigay sa inyo? Tanong lang naman Magkano kaya? Kasi dito kay Sir, naging witness siya ni Pastor, labang kay Pastor, dinawit niya si BP Sara, pati ang si Pangulong Duterte, 1 million. May pakondo pa. Ganon katindi. Ganon sila mag-alaga pag kontra Duterte ka. Pero pag maka Duterte ka o DDS vlogger ka, nako, ipapatawag ka sa sa kamera. Doon kanila papahiya. Sige, tuloy. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Kita nyo? Siyempre, nandun yung conviction Nandun yung hindi naman to ginawa, nagsasalita ako doon sa mama, laban doon sa mama, sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Siyempre, parang masakit sa kanya yun. Kasi wala naman ginawa sa kanyang masama dahil siguro sa kagipitan, sa pera, kaya niya nagawa to. Ang laki ng offer, 1 milyon Diba? Malamang may mga bonuses pa yan. Pero at least ito, si Sir, lumantad talaga. Maganda yung Kasi nga naman, walang ginawa Wala namang ginawa sa kanyang masama yung mga taga KOJC at especially si Pastor Ganon din ang mga Duterte. Walang ginawang masama. Kaya ngayon, nilalabas niya tong katotohanan. At ang pasimuno talaga ng mga katarantaduhan na to si Risa Hontiveros. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng... Hindi pa nakontento. Naghanap pa gusto pa daw maghanap ng ibang witness laban kay Pastor Kibuloy kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen Risa. At nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o sa mga yung mga witnesses daw yun. Information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. Okay. So bukod yung 1 million, meron pa daw 12,000 na ibinibigay sa kanila.
O specifically sa kanya. Pag may binibigay siyang info. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda. Nako. Kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo. Magugulat kayo dito, hindi lang sila Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte, si BP Sara. Meron pa silang target. At ng office of bukod pa kay Senator Bongo tsaka kay Senator Bato. The Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina. Special Assistant to the President daw. Kasali pa dun sa meeting. At yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininganyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Diba? Nakakawindang. Pero mo kasi yung sa sexual abuse daw mahina yung kaso kasi nga naman yung mga member mismo yung pastoral mismo na member na serve kay pastor o nag-aasikaso kay pastor mapapabulaanan yung mga sinasabi nila. Mahina mahina yung kaso na yun yung sexual abuse. Kasi kung isipin mo nga naman, kung meron talagang sexual abuse na sinasabi o pinaparatang kay Pastor Kibuloy, sa tingin nyo yung mga member na nila magtatagal pa dyan? Especially puro babae yung mga member nila. Sa tingin nyo kung may nakikitang anomalya yung mga yun, sa tingin nyo tatagal pa yung mga yan dyan? Malamang mag-aalisan talaga yan. Kung meron. Sabi nga niya, neto ni alias rin na mahina nga daw yung sexual abuse. Kaya ang trabahuhin nila human trafficking. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang umawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Noong mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Blenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siya maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya. Ang galing, no? Talagang planado talaga yung mga style nila. Talagang
ano pinag-isipan Pinag-isipan talaga Pero syempre, kung wala na, kaya nga lumabas to siya Kasi wala namang ginawang masama si pastor sa kanya. Wala namang ginawa yung mga KOJC member na masama sa kanya. Kaya nga, yung ano niya lumutang siya na hindi totoo yung mga sinabi, hindi totoo yung mga ganyan, hindi totoo yung mga yung pag-witness ko, binigay lang nila. Kaya nga ako naiyak dahil hindi naman totoo yun. Eto na yun kaya yung mga nagsasabi dyan na yung bumabatikos kay pastor, pahiya kayo ngayon. Kasi isipin nyo, inunahan nyo ng husgahan yung tao kahit hindi pa napapatunayan o parang nililitis pa lang yung mga kaso niya. Kaso niya na sinampa lang para lang mapakulong. O kaso na sinampa lang para masira si pastor. 'Di ba? Ito na, naglalabasan na 'yan. Wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Yun. Hindi siya biktima ni pastor kaya wala siya mabibigay na ebidensya. Walang ginawa sa kanya si pastor Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung mayroon pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni So yung mga ebidensyang sinasabi talaga nila mga gawa-gawa lang. Wala ka talagang mahanap na ebidensya kung mga gawa-gawa lang yan. Bakit? Ang gusto nila kasi dito public trial Magmukha lang pangit. Nagtagumpay sila, nagmukhang pangit si pastor. Paano na ngayon? Lumutang na to. Lumitaw na to. Kaya yung mga nagsasabi dyan na si pastor rapist, masamang tao. 'Di ba? Marami kayong sinasabi diyan patungkol kay pastor ngayon mapapahiya na kayo ngayon. Ang kakapal kasi ng mukha nyo, manghusga kagad. Sabi ko nga sa inyo, meron kaming alam. May alam ang mga banateros na hindi namin kagad pwedeng sabihin. Na hindi namin kagad pwedeng i-vlog o banggitin sa SMNI. Kasi nga, hindi, habang tinatrabaho pa yung kaso ni pastor, baka makasira dun sa kaso niya. Kasi kung yung alam namin, pagkakalat namin, bawal nga yun. Diba? Kasi hindi kami mabibili sa mga ganyang style na, lalo na yan si Hontiveros. Bakit ganito ang ginagawa? Hindi ko maatim na nagagawa to ng isang pastor. Pag ganong pang hayop. Ikaw naman talaga ang hayop, animal ka. Totoo, di ba? Siya naman talaga ang hayop Tanyo planuhin yan. Gago, di ba? Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israelito Torion. Ayun na. Ayun ang isang sinasabi natin na target nila. Gusto nilang madisbar si Attorney Torion kasi nga siya ang humahawak ng kaso ni pastor. Bakit gusto nilang madisbar? Bakit? Pang mawala na daw ito dahil bakit? Niya magaling daw ito. Magaling. Excuse me. Dahil magaling si Attorney Torion, gusto nilang hanapan ng butas para madisbar at hindi na maasikaso yung kaso ni pastor dahil nga magaling. Ibig sabihin, magaling si Attorney Torion, matatalo sila dun sa katarantaduhan nilang kaso kay pastor. Hindi lang si Pangulong Duterte, si BP Sara, si Pastor Kibuloy, ang KOJC,
Senator Bato, pati si Senator Bongo ang tinatrabaho. Pati si Attorney Torion, gusto nilang tanggalin. Gusto nilang madisbar para nga naman malaya silang makapagkaso kay pastor. At magtuloy-tuloy yung yung gusto nilang mangyari na makulong si pastor. Ganyang kahayop. Si Hontiveros, pati yung mga tauhan niya. Ganyan, okay? Nakikita nyo na lahat, yung mga believe kay Hontiveros, ha? Okay? Okay ba? Oh, palakpakan natin. Yung mga believe kay Hontiveros, kamusta kayong lahat? Oh, ang galing ng nung idolo nyo. Ganyan ang mga idolo, mga animal, mga hayop, mga demonyo. So, sa panahon ng KOG stage sa Davao ito na. Noong August. Bakit nila gustong trabahuhin yung KOJC compound? O mismong yung mga taga KOJC, pati yon tinatrabaho nila na wala namang ginagawa sa kanila. Okay? Bakit nga naman? 24 hanggang September 8, 2024. Everyday kami nagmi-meeting. Kasama yung mga staff ni Senrisa, yung PNP, CIDG. Okay. Nandun yung US Embassy. Yung... CIDG, Risa Hontiveros, US Embassy nandun din. So, ang US, kampi talaga nila. Ang US gusto talagang makuha si pastor. Gaya nung ginawa kay Pangulong Duterte. Hindi man US kasi sa dahig siya pinadala. Pero hindi nila tinuloy eh. Bakit kaya? Yung pagkuha kay pastor, pagpapadala kay pastor doon sa sa US. Yung BI, ang Department of Justice at yung NBI, si IDG, si Hontiveros, yung US Embassy, NBI, Department of Justice, lahat sila nandyan. Tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagarder at yung mga tumiwalag daw. Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite o ma-extraordinary rendition si pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Diba? Paano gusto nila pinag-uusapan o pinagmimitingan nila paano mapadala si pastor sa US. At gusto pang pabagsakin ang kingdom. Iba talaga. Biruin mo yung simbahan na walang ginagawa sa mga animal na to, gusto nilang pabagsakin. Bakit nga naman kasi? Bakit nga naman nila gustong pabagsakin? Baka naman meron silang dahilan. Ano kaya yung dahilan na yun? Ang pangunahing pinag-uusapan, mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si pastor ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni pastor kapag siya ay nahuli. Okay. Balit hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump. Yun na. Hindi nila itinuloy dahil alam nila o nag-aalala sila na manalo si Trump. Nanalo nga si Trump. Dapat, ewan ko pero buti na lang nanalo din si Trump kasi yung huling umupo dyan sa US parang tanga lang. Si Trump kasi kahit papaano parang parang may paninindigan sa mga sinasabi. Parang Duterte din Kaya hindi niya papayagan yung mga bagay na kaduda-duda. Yung minsan nakakainis siya yung iba kasi naiinis kay Trump ewan ko. Hindi na wala naman tayong pakialam pagdating dyan sa US. Pero ginagamit kasi nila yan dahil nga tropa ng Pilipinas daw. Tayo nga daw ang little brother ng big brother daw natin yung US.
So yan, ayan ang hindi daw nila tinuloy dahil nga daw nag-aalala sila na manalo si Trump. Okay? Sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. Dahil dito dito mo makikita na talagang ang gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng US nag-uusap para makuha si Pastor. Mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya, kaya naman nagutos si Senrisa Ontiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng ayun na. Dito natin mapapatunayan na talagang kaya nila pinapabagsak si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, dahil daw yung bunker gusto nilang mahukay. Kaya pala naghukay si Tory dyan ng pagkalalim-lalim na wala namang labag sa batas at walang permit, talagang hukay siya ng hukay kasi nga may hinahanap sila. Stage, dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ayun. Saan manggagaling? Yung sinasabing bunker, yun daw yung doon daw nakatago si Pastor. Pag nahanap daw nila yun, kaya sila hukay ng hukay dyan. Dahil pag nahuli daw nila si Pastor, babaha daw ng pera. Ngayon, si Pastor kasi sumuko. Bumaha kaya ng pera? Ang bunker ang pangunahing hinahanap, kaya't pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Bakit kaya hinahanap yung bunker? Bakit kaya? Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torres. Ayun, si Gago. Di ba? Yung mga pinagsasabi niya, mga katarantaduhan, may bunker, may heartbeat. Ay nako, gobyerno talaga. Nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring police dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Kasagsagan ng sage ng kita nyo, yung nagkunwaring police, siya daw nakaalam to, so tinuro yung yung basement nga ba yon? Tapos naghukay doon, wala naman sila nakita. Di pahiya kayo. Message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp, na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa Kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicolas T. ng Department of Justice at 4 pang prosecutor. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado, si Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Grabe, no? Sabi ni Yusek sa amin, bawat talagang planado talaga yung ginawa nila sa kay Pastor kay OJC. Dito mo makikita na talaga ng tinrabaho talaga. Pinag-aksayahan ng panahon. Siyempre, pera ng gobyerno yung ginastos dyan.
sa paghuhukay, yung mga pulis, di ba? Isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng kingdom na kakasuhan namin. Okay. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila. Oh, biruin mo, 500 doon sa masasabi natin na kaso kay pastor o yung pagiging sabihin witness. Kung mag-witness ka laban kay pastor, plus 500,000 dun sa pagdawit sa pangalan ni Duterte at ni BP Sara, ni Pangulong Duterte at ni BP Sara. Ngayon, meron pang dalawa sana. 500,000 daw ulit patungkol doon kay Senator Bongo tsaka kay Senator Bato kung idadawit niya, hindi niya dinama yun. Ngayon, meron na siyang 1 million. Tapos, meron pa daw 12,000 na ibinibigay bonus kung mayroon kayong information na sasabihin kay Hontiveros. Okay, meron pa daw, pag nagsampa daw sila o nag-file ng kaso patungkol dito sa mga administrator ng Kingdom of Jesus Christ, bibigyan daw sila ng 1 million pa. So, 2 million plus 12,000 kung ilan man yun. Ang laki pala ng pera talaga. Ang laki. Sa isa lang to, ha? Hindi ko alam kung hati-hati ba sila dun, pero parang sa isa lang. Kung sino yung mag-file, yun yung bibigyan ng 1 milyon. Ang daming pera. Ang tanong, dito ba napupunta yung mga pera dito ba napupunta? Dito ba binabayad? Sa kanila ba binabayad yung mga perang nawawala sa gobyerno? Upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom. At grabe, no? Pati yung simbahan, hindi naman kayo inaano ng mga member nun eh. Hindi naman kayo pinapakilaman ng mga yan eh. Pero pati sila gusto nyong anuhin, pati sila gusto nyong sirain. Bakit? Anong meron sa inyo? Inggit? Malaking bayad, malaking pera kasi, no? Bumabaha, sabi niya, bumabaha daw ng pera. Babaha daw ng pera pag nahuli si pastor. Nakuha na nila yung mga ari-arian ni pastor at ng kingdom. Yun. Ito na yung dahilan. Kaya gusto nilang pabagsakin si Pastor Kibuloy at pati na rin yung Kingdom of Jesus Christ, para nga naman makuha nila yung mga ari-arian. Nagkamali sila. Yung mga ari-arian ni pastor, pinangalan kay Pangulong Duterte. Yun. Nagalit sila ngayon, kaya pati si Pangulong Duterte, tinrabaho nila. Ang galing. Mga mukhang pera kayong mga hayop kayo. So kasi maraming property ang ang Kingdom of Jesus Christ, yung kingdom nga, ang laki nun eh. Tapos yung SMNI sa kanila din, 'di ba? Yung Glory Mountain, Prayer Mountain, o yung mga yan. Pag napasa kanila na yan, edi ang saya nila. Kaya naman pala talagang gigil silang trabahuhin tong mga Duterte at si Pastor Kibuloy, pati ang Kingdom of Jesus Christ, para makuha yung mga ari-arian. So, this is all about money, properties, ano pa ba, kasikatan? Wala eh. Doon lang talaga eh. Mga demonyo talaga kayo. Hindi kayo lumaban ng patas, hindi kayo lumaban ng tama para magkaroon din kayo ng mga bagay na meron sila. Hindi lang naman yan para sa hindi lang naman yan kay masasabi natin yung mga property ng KOJC, kay pastor. Hindi lang naman yan sa kanya. Para yan dun sa mga member niya. Biruin mo nga, sabi nga ng mga member, kahit 3 taon silang, kung magpa-pandemic man, kahit 3 taon na hindi magtrabaho, meron silang kakainin. Ganong katindi, ganong kalawak ang isip ni pastor na naisip niya yun. Yung presidente natin, walang ganyan. Ang naisip ng presidente natin, kunin yung tubig baha, ipunin tapos gamitin pag tagtuyot na. Sino ba naman tangang gagawa nun? Ewan ko. Ang taba ng utak ng presidente natin. Sa akin,
naka-assign yung dalawang administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Ayun. Pati na rin yung dalawang key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. Ay, grabe. Grabe, ano na yun? So, 500,000 ang isa. So, 1,000,000 nga talaga. May dalawang minister, si Carlo Catiil at si Rico Mandin. Grabe, no? At coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay Alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator, katulad nila Marlon Nacobo, nasalit si Sister Elizabeth Carion. And kay Alias Jerome naman, naka-assign sa... Nakatoka pala sa kanila kung sino yung kakasuhan, no? Ewan ko, nawiwindang talaga ako dito sa mga nangyayari na to eh. Alam natin na tinatrabaho talaga to sila. Tinatrabaho talaga sila. Pero mawiwindang ka kung paano nila, paano nila inisip, paano nila pinagplanuhan. Talagang kademonyuhan eh. Kademonyuhan yung nasa utak nito ni Hontiveros eh. Kasi makakaisip ka lang na ganyanin ng simbahan, demonyo ka talaga. Wala namang ginagawa sa'yo para lang makuha yung mga properties, para makuha yung mga ari-arian ng KOJC, tatrabahuhin mo, pati yung simbahan sisirain mo. Demonyo ka talaga. Eto na, Diyos na rin ang gumawa ng paraan para mabunyag yung kahayupan mo. Kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Nyanyang Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng Kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Lumabas sila dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. So sila ang may gawa ng kasalanan. Okay? Sila ang nakagawa ng kasalanan. Ngayon, sasabihin nila na si Pastor Kibuloy ang may gumagawa ng kakaiba. 'Di ba? Bakit? Guilty kayo sa mga ginawa nyo? Ano kaya mga ginawa nito sa loob ng ministry, no? Na tatanong ko nga. Curious lang ako. Ano kaya ginawa nila sa loob ng ministry kaya sila naalis dyan? Malala siguro. Doon sina Arlene Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na sina Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Juar Olimba alias Jerome, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda. Kasama yung Chief of Staff ng office ni San Risa na si Attorney J. Beckham at yung staff na si Fiona at si Kay. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng Kingdom. Meron pa palang mga planong raid sa mga ari-arian ng KOJC. Naalala nyo yung sa SMNI nung nakaraan? Yung nabalita na parang gustong sunugin yung building, nakita ng mga guard. Hindi natuloy. Kaya pala yung yung loob daw, naaamoy nila parang amoy usok. Yung pala gusto na palang sunugin. Eto na yun. So meron pa pala silang mga plano patungkol dyan sa yung mga ari-arian ng KOJC, gusto pa nilang i-raid. Talagang gusto nilang kunin yung ari-arian. Ang mga sakim, mga halang ang sikmura ng mga animal na to. Lalo na yan si Risa Hontiveros. Ewan ko, talaga? Baka pagpunta mo ng pagpunta mo ng impyerno, baka lumuhod sa'yo si Satanas. Sa sobrang kademonyohan mo.
Baka i-welcome ka. Sabihin sa'yo, ano yun? Maligayang pagbabalik. Naisip ko lang, pag ano niya, no? Pagbaba niya ng impyerno, siyempre sa impyerno yan eh. Pagbaba niya ng impyerno, sabihin sa kanya ni Satanas, no? Maligayang pagbabalik, mahal na pinuno. Pucha, yun, ikaw pala yung leader. Tarata. Wala, naisip ko lang naman. Kasi yung kademonyohan niya eh. Pucha, sagad-sagad sa ano eh. Hanggang universe eh. Ayop eh, no? Naisip ko lang yun baka mamaya kasi ito yun. Diba syempre, na-deads na si Gago. Okay, na-deads na siya. Malamang hindi pupunta sa langit yan dahil sa mga katarantaduhan niyang ginawa. Sa mga ginawa niyang sa mga ginawa niyang kahayupan, di ba? Oh. Pati yung mga church member na hindi ka naman pati yung mga KOJC member na hindi ka naman pinapakilaman, gusto mong targetin. Oh, alamang pag na-deads na yan si Gago, for example lang na hindi naman natin gusto siyang wala na. Wala tayong sinasabing ganun. Example lang po ito Kunyari na-deads na yan si Gago. Tapos pababa na siya sa impyerno. O, diba? Tapos may pa-welcome pa siguro si Satanas. I-welcome natin. Risa Hontiveros. Tapos lumuhod kayong lahat. Maligayang pagbabalik po. Mahal na pinuno. Pucha, na siya pala yung leader doon. Nakademonyohan niya. Ikaw pala yung leader, te. Sige, tuloy na natin to. Kingdom Light Congregation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yung grabe, no? Seminary Building sa Makati. Oh. Yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-timer co-workers. Ay, grabe naman. Hindi lang yung sa may Davao, yung KOJCK, doon, yung compound, ang gusto nilang palang trabahuhin. Meron pa pala. Kasi, biruin mo, yung SMNI building daw sa Makati, gusto pa nilang trabahuhin. I-raid daw nila yan. Meron pang isa. Yung mga headquarters daw sa Davao. Tapos, hindi pa siya nakontento doon. Yung mga anak daw nung full-time na KOJC member, tatrabahuhin din daw. Para para sumuko sa kanila? Para sumunod sa gusto nila? Grabe namang kahalangan sikmura ninyo. Bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si pastor at ang buong kingdom ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni San Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si pastor sa akin. Yes. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan. Nice. At humihingi ako ng tawad sa kingdom family, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan. Grabe. Alam mo, kahit na ganun yung ginawa ni Kuya, nagpapasalamat pa rin tayo sa kanya. Alam nyo kung bakit? Kasi nga naman, syempre, kahit papano, lumabas siya. Ayun nga yung sinasabi nga na nag-testimony siya patungkol kay pastor na hindi naman talaga totoo. Naiyak siya dahil
Hindi naman totoo. Para siyang nasasaktan. Tapos sinasabi niya, kapalit ng pera, para lang magsabi kami ng hindi totoo para masira yung pastor namin. Na sinabi niya nga sa huli na wala naman siyang naranasang masama o wala namang ginawa, walang ginawa sa kanya, especially si pastor, nung nasa KOJC siya. Puro mabubuting ginawa lang ang naramdaman niya nung nasa KOJC siya. Ganun ka lupit. Pero dahil syempre may pangangailangan ng tao, ginamit ni Hontiveros para sa pansarili niyang kagustuhan. Para nga daw mapabagsak si pastor at para makuha yung mga ari-arian ng KOJC. Grabe, no? Ay, mapapabuntong hininga ka na lang sa kahayupan nitong ali na to. 'Di ba? Bakit? Hindi naman kayo inaano ng mga 'yan ah. 'Di ba? Wala namang ginagawa sa inyo yung mga 'yan. Yung mga 'yan naglilingkod ng maayos, nagtatrabaho ng matiwasay, hindi kayo pinapakialaman, hindi nangingialam sa politika. Oh. Pero tinrabaho nyo. Bakit? Kasi gusto nyo makuha yung mga ari-arian nila. Yun. Yung pala ang pinakamadaling malaking dahilan para nga naman trabahuhin tong mga tao na to. Ang babait ng mga yan, grabe. Ewan ko ah. Try nyong kumausap diyan sa mga try nyong kumausap na mga member ng KOJC. Lagi silang palabati, lagi silang opo, salamat po. Magandang gabi po, ingat po kayo pag-uwi. Ganun yan sila. Lahat yan sila mababait. Ewan ko nga kung sino pa yung mga tao na talagang masasabi natin na naglilingkod. O sabihin na natin hindi tayo magkakapareho ng relihiyon, pero nakikita natin sila naglilingkod sa kanila na yon. Labas na tayo doon. Galangin natin yung mga paniniwala nila, gagalangin din yung paniniwala natin. Hindi sila yung talagang pipilitin ka na halika dito, member ka din sa amin. Hindi ganun. Kasi hindi naman kami KOJC sa SMNA, di ba? Nasa SMNA kami. Pero hindi naman kami member ng KOJC. Pero hindi sila nangingialam, 'di ba? Kung ano yung paniniwala mo, especially sa relihiyon mo, ginagalang ka namin. Ganon din kami. 'Di ba? Galangan lang. Pero itong Hontiveros na to, hayop talaga tong na to Leader ng Ito yung reyna ng impyerno Tati ka na bumalik doon. Kasi nga naman, pati yung mga member, pati yung mga may plano pa kayong yung mga full-time, yung mga anak ng mga full-time member, iaanuhin nyo. At balak nyo pang i-raid yung mga yung mga ari-arian ng KOJC ang kakapal ng mukha ninyo talagang na kayo, alipin na kayo ng salapi. Alipin na kayo ng kayamanan, kaya ganyan ang gusto nyo. Syempre, maraming ari-arian o asit ang KOJC. Kaya gusto nilang kunin. Mga inggit kayo? Huwag kayong mainggit sa mga bagay na hindi nyo naman sasama ng ugali nyo, tapos may inggit kayo sa mga yan. Kaya meron sila yan kasi binibless sila ng Lord. Kasi mababait sila. Ikaw, demonyo ka Diba? Demonyo ka Paano kayo i-bless? I-bless ka nung tropa mong demonyo. Satanas. Doon ka manghingi ng ng ari-arian. Bibigyan ka nun. Diba? Ba't di siya doon manghingi? Ewan ko dito. Anyway, ayan nga mga pare, mga banateros. Kitang-kita natin na talagang lahat ng ginawa, lahat ng pamumulitika ng gobyernong ito planado. Simula kay Pastor Kibuloy, kay BP Sara, kay Pangulong Duterte, dun sa ginawa nilang siege, 'di ba? Lahat 'yan
planado. Ito na, lumabas na yung katotohanan na binabayaran tong mga dating KOJC member para mag-witness ng mali patungkol dito kay pastor at sa mga KOJC member. Hindi lang sa mga KOJC member, ganun din sa mga Duterte. Kaya kitang-kita natin na hanggat nandiyan pa yung administrasyong Marcos, andito pa tong mga animal na to, lalo na to si Hontiveros na gusto pang tumakbo ng presidente, ay putya, yari tayo talaga lahat dito. Ngayon pa nga lang na senador siya, nakakagalaw na siya ng ganyan. Paano pa pag naging presidente yan? Yari talaga tayo. Bahala na kayo sa buhay nyo, kanya-kanya na muna. Sinong gagawin yan? Talagang gigipitin ganyan. Tungaw, biruin mo, grabe. Talagang kasuhan nyo tong mga to, kasuhan nyo si pastor, bibigyan namin kayo ng pera. 2 million ang 1 million patungkol doon sa witness, tapos siraan mo si BP Sara at saka si Pangulong Duterte. Plus 2 million pa kung magkasampa ka ng kaso doon sa mga administrator ng KOJC. Plus 12,000 every information na marireceive namin. Ganyan katindi. Ganyan kahayop. Ito nga, at least ang Panginoon nire-reveal na tong mga to. Kaya alam mo, Hontiveros, tapos ka na. Wala ka nang mukhang maihaharap ngayon. Humanda ka talaga. Ano yan? Sige lang ng sige. Sige lang ng sige. May balik din sa'yo yung mga katarantaduhang ginawa mo. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa isang araw, pero may balik yan. At ito na nga ang umpisa. Sana mga kababayan, i-share nyo tong video natin para kumalat to ng kumalat at makita ng buong Pilipinas at buong mundo kung gaano kahayop tong mga to. Okay po ba yon? Okay po ba yon? Kasi para malaman ng lahat kung gaano ka-demonyo tong ginawa. Kasi siyempre sirang-sira na yung pangalan ni pastor dahil sa mga kasong sinasampa nila. O ngayon, dapat sirain din natin to. Sirain din natin tong alin na to na siya ang pasimuno ng lahat para pabagsakin si pastor, KOJC at pati ang mga Duterte. Yan lang. Share lang ang kailangan natin. Share nyo lang ng i-share para makita ng taong bayan at makita ng buong mundo kung gaano kahayop tong mga to. Anyway, maraming salamat po mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at